Meron talagang generation gap. Correct. Hindi. Ako personally, may experience ako sa ganyan. Lalayo pa ba tayo? Oo, di ba? Lalayo pa ba tayo? Hindi porke mabait ka, mabuti ka, hindi ka na magkakasala. Oh, Marites! 6 days to go na lang. Pasko na. Pero heto pa rin ang inyong team legit, team urig, team trending na team na pinag-uusapan. Bago ang chikahan, ito po ang inyong lingkod. Bibati sa inyo ng good morning, good afternoon, good evening, good morning. Ito po ang inyong lingkod, June Nardo. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Paulit-ulit ang inyong unbettable professor, Ambet Nabus. Merry Christmas. So ilang days na lang? 6 days. days! Welcome to Marites University! Ayan. Ayan ang ganda-ganda ng Christmas tree namin. Maraming salamat sa mga bagong subscribers. Pataas ng pataas po kami para spaghetti. Kaya kain tayo ng spaghetti sa Pasko. Hindi, ang spaghetti ay pataas pababa. Pataas lang, walang pabang Walang pababa. Walang pababa kami spaghetti, puro pataas lang. Pwede ba yun? Anyway, siyempre itong inaabangan nyo isang linggong chismis mula po sa atin. Simulan po natin sa Happy Family. Marco Gumabaw at Christine. Marco Gumabaw. Yeah. Si Marco Gumabaw. Yes. Oo. Nung nakaraang Sabado, habang busy lahat, merong parada, merong kung anik-anik na ganap. Siyempre, merong nagaganap din na Championship Series sa Premier Volleyball League sa Araneta Coliseum. At talagang, yan, happy family itong sina Marco Gumabaw, si Christine Reyes kasama yung kanilang daughter ni Christine pala, sabi ko kanilang daughter tuloy. Pero naging picture nga sila ng ganung talagang pinarada doon sa 24,000 mahigit na pinakamarami, tinalo pa ang PBA. Na audience na pumunta po nung laban ng Creamline kung saan nandoon yung kapatid ni Marco na si Michelle Gumabaw at sila nag-champion, sila Liza Valdez, sila nag-champion sa Premier Volleyball League. Tinalo nila ang Choco Mucho, sister company naman nila. Tapos ang nakakatuwa dito kay Marco, siya talaga yung nagbibitbit ng pang-stocks nila. Kasi di ba pwede naman doon sa Araneta yung dadali na lang, may mga lalapit. Pero siya talaga, bit niya doon sa upuan nila. Saya naman. Nagbatian kami, hi, hello. Tama naman siya, magbitbit. Cute, no? Ayaw mo proud ba? na proud, ha? Ayaw mo. Kasi di ba kabinatang tao imo. Pero nakakatuwa lang kasi ganun talaga siguro niya ka-love si Hindi Christine. siya pumunta si Christine sa parada. Alam naman siyang entry. Yung kasama siya sa Pendoco, di ba? Hindi ko alam. Ay, pati ko naramdaman. Ko, Totoo ba? Oo, alam mo di ba? Hindi ko na itanong. Basta masaya ako sa kanila na makita ko silang magkakasama. Di ba? O, di ba? So talaga ba? Siya ba leading lady ni ano? Hindi ko kasi naramdaman yan eh. Kaya ako rin hindi ko naramdaman pero alam ko nung simula. Hayaan mo na maramdaman ako nung ng mga simula tao. naramdaman ko pero wala nang after. Oo, kasi Diyos ko, puro STF na lang. Ano yun? So, wala kayo. So congratulations. Sino? Choco Mucho at saka ang Creamline. And of course, kina Marco, kay Christine, tsaka yung sa daughter na talagang family sila. Ito, magandang balita mga kaibigan ng ating magaling at veteran actress na si Gloria Romero nag-celebrate ng 90th birthday. Yes, Tita Glo, PhD. Mother Glo. PhD. Diba? Ayan, di ba nga? Alam mo, ang tagal nating hindi nakita o nastilayan si Tita Glo. Gloria Romero, isa sa mga, ako talaga personally, Movie queen isa yan yan. sa talagang sobra kong hinahangaan, Correct. ginagalang at nire-respeto. Correct. Bata pa lang ako, nanonood na ako ng mga movies niya sa RPN9. RPN9 na, samantalang tayo talagang sa sinihan. Dahil isa lang ang ibig sabihin ng mga kamarites. Alam mo meron na. talagang generation gap. Correct. hindi, So yun anyway, nga. sa ginanap yan, Grabe Rose. ka naman. Saan nga ba ito? Parang Vera sa Sampaguita. Perez, Sa Vera. Parang, yan. Tapos nakakatuwa lang. Talaga ako natuwa talaga ako na nakita ko ulit si Tita Glo. Alam niyo ba, lagi ko naiisip si Tita Invited ka Glo. dyan? Hindi nga eh. Kung alam ko lang nag-gay plus ako dyan. Charot. Hindi. Lagi ko siyang naiisip in the past na parang kumusta na kaya si Tita Glo. Kasi di ba last natin siyang nakikita sa daig kayo ng lola ko. Tapos nung nagkaroon ng pandemic, hindi na siya nag-taping, hindi na siya lumalabas. So may mga balita na may sakit daw, medyo mahina na. Pero seeing her na ganyan, nakakatuwa diba? na she's still okay. Sabi nga nung isang friend ko, ang ganda pa rin niya. Hindi ko pala friend, yung pinsan ko. Ang ganda pa rin daw. Oo. Tapos, Si Marites ito? napagsama-sama.
Oo, yung anak niya. Tapos napagsama-sama yung mga veteran actors and actress mga din. award-winning, mga icons din. Tita Liza Lorena, si Marita Sobel, si Barbara Perez. Sino yung si nasa, yung Gina. guy na nasa gitna? Si parang si Ramil Rodriguez. Ramil or Pepito. Pepito Rodriguez. yata. Kamukha din ni Eddie Garcia. Tingnan mo, may ganon. Tapos si Manay, May Ichu. Hindi. Hindi, wala ka patayin si Manay Ichu. Sorry po. Sorry. Kasi may Gina Gina Venecia. Oo. Tapos ito alam ko ni Manay Ichu itong nasa dulo. Yung isang hindi ko Si Lilibet knows. yata to. Okay. Kapatid din ni Manay Ichu. Yun. So, sila po talaga kasi ako. Happy birthday, Tita Glo. Alam mo, sobrang kaibigan natin yan. Oo, at saka talagang kagalang-galang. Correct. At napakabait na, di ba no? Yan yung talagang di ba? queen. Kasi hanggang, look naman hanggang at the age of 90, talagang Andun pa rin. andun pa rin. Happy birthday! Happy 90th birthday! Happy Tita Glo, birthday, Merry Tita Glo! Christmas! We love you! Ito naman, Yormes Moreno, pinasalamatan ng mga advertisers at televisors. Ano ba yun? Ng Itbulaga. Itbulaga. Televiewers yan. Televiewers. Naman naman si Diego. Oo. Hindi, nagpasalamat si Yorme. Kasama din yata si Paolo Giano. Nagpasalamat sila sa mga advertisers. Hindi televiewers, advertisers na kasi yata patuloy na lumalakas at dumarami. Siguro ako, ang tingin ko dito, parang this is their way of, in a way, quote and unquote, parang address kasi may mga comments na kesyo nung nagkaroon ng decision yung IPO or yung explanation nga sa atin ay Bureau of Legal Affairs na hindi ng adjudication committee. Hindi pa final. Oo, merong mga comment, siguro may mga nambabas din na ayan, nawawala na yung mga advertiser, umaalis na. So siguro, ito yung way of telling the viewers and the netizens na buhay pa kami at marami kang advertisers. Stronger pa rin at solid pa rin. Di ba, nai-report na nga natin, yes. nai-report natin na from 7% or 7 minutes na load, naging 40 plus na minutes. Sobrang dami nun. So, strong pa rin talaga ang mga noontime shows. Kaya tuloy lang ang pagtangkilik. Yan po. Congratulations. Congratulations. Yorme, we miss you. Guess ka uli dito, Yorme. Guess ka uli dito. Okay, mga marites, balita naman natin ang latest kay Alden Richards. New business, Thanksgiving, and will drop everything to the LSG part. Ay, hello, love, goodbye. Wala man lang sa picture Page dyan. D. Ayan, nagkaroon nga ng pa-Thanksgiving si Alden Richards kasama ang mga movie press, ilan sa mga entertainment press, at bago yung talagang pamamahagi niya ng kanyang mga blessing, nagkaroon muna siya ng pamisa. Saan ginawa yan? Yun ang kanyang bagong negosyo. Ang kanyang bagong negosyo ay ang Stardust Bar and Restaurant sa may Jupiter Street, Makati. So parang sinurprise ni Alden ang lahat na meron pala siyang ganitong bagong business venture. Sarili niya ng building? Co-owner siya. Pero ang ganda nung bar and restaurant. Actually, medyo mahigpit nga Kumbaga talagang yung proper dress code, yung proper etiquette. Sino yung girl na nag-host? Si Cheska Fausto, yung naging guest natin dito. Yan. Yan, tapos kinuwento rin ni... Maganda naman siya. Gumanda nga siya lalo. Yan. Tapos, di syempre, nagkaroon ng konting chikahan, interviewan, nasabi nga ni Alden, matagal din niyang hindi nagawa because of pandemic. Parang, kung natatandaan niyo bago mag-pandemic, diba, meron siyang ganyan. Nagsi-share naman talaga siya ng blessing Oo niya. naman. Siyempre, natanong uli siya tungkol kay Catherine dahil nga maraming nagsiship ngayon sa kanila ni Catherine after what happened with Catherine and Daniel. Pero, yung sa bagay na yun ay sagutin yun ni Alden syempre. Sabi niya siguro daw nang gagaling yon dun sa success pa rin ng Hello, Love, Goodbye. Pero marami din nagre-request, diba, na sana magkaroon ng part 2 ang Hello, Love, Goodbye. Sabi naman ni Alden na marami palang naka-line up for next year na. Definitely may movie siya na international din na gagawin. Bukod pa sa teleserye, of course. And then, meron siyang natapos na pala ang shoot ng movie niya with Heaven Paraleo, kung saan siya ang director at isa sa male lead, yung diba? sa Viva yan. Yung sa Viva. Yes. Then, pero kung sakali daw, at nasabi daw niya to kay Direk Cathy Garcia, kung sakali na magkakaroon ng part 2 ang Hello, Love, Goodbye, willing daw siyang i-drop ang lahat
para gawin yun. Correct, ganda. At So, ang ganun title- ka-positive. At ang title, welcome, hello. Hello, love, goodbye. Again. Welcome. Again, Congratulations, Alden! Oo, yes, diba? congrats, Alden. Padala nyo sa iba. Okay, next. Mga Marites, ang susunod po natin balita ay malungkot dahil ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez ay pumanaw na po. Nakakalungkot talaga. Yeah. Ako nung maano ko yan. Kasi close ako dyan. Nung November nag-birthday yan, nagkita-kita pa kami. Tapos isa po yan sa mga talagang, sabi nga ni Rose, kapanahonan namin yan, na talagang isa yan sa mga gagaling na leading men nung araw. Alam mo yun, June, di ba? Mga pelikulang Mahinhin versus Mahinhin. Yung kay Ate V, naging leading man din niya ni Ate V sa mga movies niya sa yung Karma, Langis sa Tubig. Tapos yung Gaano Kadalas ang Minsan, mga classic movies na to. Ito Especially Fernando yun. Langis sa... Gaano Kadalas ang Minsan? Wala ko sinabing Gaano Kadalas ang Minsan. Meron. Langis sa Tubig at Replay Karma. Replay. Play VTR. Okay. So anyway, Danny Shalcita at Eddie Garcia, ano yan award-winning. Nag-Grand Slam siya as Best Supporting Actor dun sa May Minamahal with Aiko Melendez, naging entry din sa Metro Manila Film Festival. At eto nga, nakakalungkot. Tapos isa sa mga huling ginawa niya, naalala ko pa nung 2019, nagkita kami sa lobby ng ABS, nagchichika-chika kami tungkol dun sa project na gagawin pa lang niya with Catherine nga and Daniel, yung anong ba yun yung... Too Good to Be True. Too Good to Be True na sabi niya isushoot pa lang nila kasi that was the time na katatapos lang na ng Passion de Amor. Tapos biglang lumapit sa amin si Kabayan Noli de Castro. Matatanda nito ni Kabayan Noli de Castro kasi pinag-uusapan nila yung mga necktie, yung mga coat na ginagamit ni Canoli. Sa kanya pala humihingi ng advice si Canoli pag yung mga sinusuot sa TV Patrol. So nakakalungkot lang kasi 'di ba? Ilang taon ba siya? 76. Yun. O tayo naman nalaman natin yung kagabi habang nasa premiere night kami ng what's this? Family of Two. Family of Two. Then ayun, nagulat eh. At may tinawagan akong kaibigan na alam kong malapit sa pamilya talaga nila Tito Ron. Ayun nga, nakumpirma na he passed away. So, yung detalye kung ano ang naging sanhi ng kamatayan, syempre hindi na po para sa amin ito para i-divulge dahil unang-una ang pamilya ang dapat na magsabi nito at magbigay ng statement. Although ayon sa mga lumalabas na mga balita, ang Quezon City Police District daw ay meron official report o police report kung ano yung nangyari. Pero again po, hintayin na lang po natin kung ano ang magiging desisyon ng pamilya sa bagay na to. Tapos si Jano Gibbs ay naglabas na din ng kanyang statement ngayong kahapon. Bali, anong araw kahapon? December 18. Nakikiusap si Jano. Sabi ni Jano, privacy. Oo, nanghihingi siya ng privacy. Panalangin, privacy. It is with great sorrow that I confirm my father's passing. The family would like to request that you respect our privacy in our grieving moment. Your prayers and condolences are much appreciated. Ayan. Sa totoo lang, napakalaking kawalan. At talagang yung lungkot ng lahat ng industriya nakaalam. Oo. At alam nyo nung naalaman ko to kagabi, 2 tao pumasok sa isip ko. Una, hindi pa una si Jano Tuting na si Jano yung anak. Di ba? Si Catherine. Oo. Kasi alam ko yung naging closeness ni Catherine at saka ni Lolo Sir. Lolo Hugo. Ni Lolo Sir. So, sabi ko, I'm sure sobrang nagulat at naapektuhan siguro si Catherine sa pangyayaring to. Pero ang maganda, kung nakita niyo yung mga posting ni Catherine, ang pinost niya yung mga happy moments nila. Pero may pinost niya siya na nagtitrending yung yung nag-goodbye na. Nag-goodbye na. Diba? Yung parang signing off. Si Lolo yung last Sir. taping day ba nila? Last taping day nila dun sa series. Pinost ba niya yun or parang nakalkal ng mga netizens at inano nila? Pinost niya nung dati tapos binabalik yata ngayon. Then, si Jano bilang nag-iisang anak na
lalaki ni Tito Ren. At alam kong malapit din sa isa't isa. Yan. So, actually, nung birthday nga ni Tito Ron nung November, nagpaplano siya na gumawa ng movie na siya ang magdidirect. oh. At magkasama silang mag-ama. Yun din naman Ay, tutuloy may movie syempre. sila. Nagawa. Silang dalawa. Na siya ang nag-direct. Ay, hindi ko lang sure kung Ayun. siya yung direct, pero may movie silang ginawa ni Jano na hindi pa napapalabas. Okay. Isa po ito sa mga pinaka maituturing nating talaga namang veterano at saka Magaling. talagang icon na rin po pagdating sa industriya ng pelikulang Pilipino. Saka mas gwapo kay Jano. At mas magaling umarte. Ganun talaga. Ay, oo naman. Walang di hamak. Ang dami niyang memorable movies. Kahit yung lately lang, Napapanood mo ba siya yung mga mahinhin versus mahinin? Yung nagtayo Oo, dahil sila ni oo. Dindo Fernando. Yes, oo. At saka yung doon sa yayo-yayo siya ni sa may daga sa labas Daga ng sa Kulambo. Ah, Di ba okay, badig-badigan no. siya doon. Ang galing-galing. So, saka yung lately lang, hindi naman super lately, yung Seven Sundays, Yes, diba? Sobrang oo. yun. Tatak yun. Yung Yeah. dina Christine, Ding Dong, sina Enrique, di ba? And yung ito na nga lately na ito nga kay yan talaga Catherine yung na- iniwan ni Tito Ron na tatatak sa lahat. Oo, si Lolo Sier, Si yung character Lolo yung Lolo Sier. Sier, di ba? Rest in peace, Ronaldo. Yung Hugo Agkawili ang pangalan niya doon. Nakikiramay po ang mga Marites sa pagpanaw nyo at sa Yes po. pamilya po ninyo. Jano, nakikiramay kami sa Jano. inyo. Yan. Okay. On the lighter side, ito naman po tayo sa ating Chika of the Week. Yan. Brought to you by... Amigo Sigurado! Sigurado! Dahil nga po mahalaga na nararamdaman ng inyong aruga, kaya naman kahit nasa ang panig ka pa ng mundo, nandito po ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin niyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para naman makuha niyo na ang discount para sa ating Amigo product. Yes, kaya mga kamarites, i-check out ninyo na po ang Amigo sa inyong mga Shopee at Lazada shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Okay mga kamarites, ang ating Chika of the Week. Alora Sasam, may alam sa hiwalayang Katniel. Catherine Bernardo, may pahiwatig na walang balikan magaganap sa kanila ni Daniel. Or naganap. Or naganap na balikan. At Daniel Padilla, tinawag na cheater at nabu sa Asia Artist Awards event. Ayan. Mauna ka na dyan Sino sa yung Alora? Alora? Ski. Yan Sino yung si na- Alora. Oh, si Alora. Yan. Ayan. Ayan. Si Alora kasi siya yung parang, hindi parang, talagang lumalabas. Isa sa mga BFF talaga ni Catherine. So, si Alora parang nagsalita lang naman siya after nitong nakita muli si Paglabas. Catherine at saka si Daniel na nagkasama sa Christmas special ng Okay. ABS. Yun ang saka, una. Oo, then sinundan Sinunod yun agad. ng Asian Artist Yes. Awards. So, kasi di ko alam kung ano yung pinanggagalingan din ni Alora, kung ano yung nag-trigger sa kanya to post. Maybe kasi ang daming mga fans din na nag-a-assume siguro na, oy, baka nagkabalikan or may chance. May mga Asa. ganun ba? Oo. Oh, Parang then, nanggaling yan yung post niya doon parang sa Christmas special. yun nga Kasi may mga nakapalibot daw doon na di umano na parang nagsisip-sip or gumagawa. siniship pa rin Oo, silang siniship dalawa. pa rin sila. Oo. Parang nairita lang siya. Oo. So, as a friend, as a BFF, nag-post si Alora na parang something like kung alam nyo lang, di ba? Ngayon, may mga netizen, o may mga Siyempre. ibang fans na parang pero binasa ko yung comment Karamihan ng binasa ko, lahat naman halos side kay Alora. Pumapanig naman, naiintindihan siya kasi kahit daw ako yung best friend or ako yung kaibigan na nakakaalam, wag na tayo maglokohan. Siyempre alam ni Alora yan kung anong pinagdaanan ni Catherine, kung ano yung totoong namagitan kay Catherine at kay Daniel. Correct. So bilang kaibigan, gustuhin mo man siguro magsalita talaga na magsalita, syempre hindi pwede dahil hindi mo naman yan issue. Yes. Pero siguro sa ganong paraan, para ma-release niya siguro o mailabas, at siguro in a way, parang support na rin o parang contain. tayo di pa siya, nakakaalam Oo. nyo lang. O parang yung gano'n, ganon. ano. Oo. So dahil doon, mag-spark. Pinagpiestahan. Oo, nag-spark na yon. Parang may mga ibang nandidare sa kanya na sabihin mo na kasi, ano ba talaga yan? Alam namin na may alam ka. Oo, Or meron naman nagsasabi sa kanya na wag kang clout chaser. Pag ganyan. Pero may mga bumibira doon na hindi naman siya nagiging clout chaser kasi kaibigan talaga siya. Parang ganon. Tapos, kasunod nun, nauna mo na in-unfollow niya
Andrea Brillantes, katulad ng ibang mga kaibigan din ni Catherine na alam natin nag-unfollow din kay Andrea kasi in-unfollow din niya si Daniel. So, may mga nagsasabi rin na parang hindi ka naman naging kaibigan ni Daniel or ng pamilya. Mga talaga. Oo, may kanya-kanyang May istorya talaga silang gustong palutangin. Totoo. Pero siguro nga, dahil nga may alam itong si Alora, so, ako ang sa akin ibigay na natin yun sa kanya. Tama. Kasi, hindi din tayo para pilitin siya magsabi kung ano yung alam niya. Sa akin, kung nakapag-post man siya ng kung alam niyo lang, kasi ko ako din yung kaibigan, baka hindi lang ganyan yung post ko. Pero hindi ko naman sasabihin na buo. Pero, siyempre, kasi pagkakaibigan ka talaga totoo, nasasaktan ka rin Siguro, hindi naman, naging kaibigan niya siguro talaga si Daniel, pero baka nga may alam siya na maaring hindi na kasing detalye ng mga alam natin. Ikasari sa Alora rito kayo. Pwede naman. Alam mo, pero ang hindi rin naman siya bonggo magsasalita. Pero kukwento lang siya. Sa guest lang, alam mo, diba? naisip ko, invite kaya natin siya talaga na Malay natin, di ba? Tapos sasabihin lang niya sa atin, dare me more. Ay, bonggo. Basta gagawa tayo ng games sa paraan, di ba? Sinabi mo na agad Paghahandaan niya na yan, si Alora pa. So anyway, in connection with that, di ba? Ito na nga, doon nga sa, yung pangalawang best na nagkasama, nagkita doon sa Asian Artist Award sa doon sa Philippine malaking Arena. The Philippine Arena. Talagang naramdaman ni Daniel ang tila talagang ibang pagtrato sa kanya nung mga fans kasi parang for a Daniel Padilla na ibu, tawaging cheater, tapos may naglakas loob pa talaga na sa sa placard na nakalagay talaga, you're a cheater. Grabe so naman. ang sakit naman talaga noon. Diba? So naiintindihan din kung paano iniintindi natin yung mga ibang fans din, ibang mga shippers kasi alam mo masyadong invested yung mga fans na yan sa ganyang issue Ang daming invested talaga sa Katniel. Diba? Aminin na natin yan. And immediately after that, binura niya yung IG post niya doon sa Instagram o IG nga. Nandun pa rin, wala lang yung yung mahabang caption. Na 'di ba? Ikaw nagulat, at ako na lang, tama ba? Ikaw at ako, tama. Nagulat ang lahat. Anong ibig sabihin naman nito? Ganyan, chuchu. So dami na naman mga speculations, kesyo ganito, kesyo ganyan. But still, ako talagang believe ako sa iyo, Catherine baby. Ang galing-galing mag-handle ni Catherine sa situation. Doon mo talaga mababasa na alam mo 'yon, ano lang to for the show. 'Di ba? Kita mo, inaalaw pa rin yung akbayan siya. Inaalaw pa rin yung tangkaing hawakan siya sa kamay. Pero kitang-kita mo hindi talaga siya nagpapahawak. Di ba? 'Yun, masaya dahil lang. nga ang sabi ni Catherine, wala nang babalikan, di ba? At kung magkakaroon sila no turning back. No turning back. Just moving forward. Ayan Only moving forward. So Diba? kung mayroong mga no looking back, only on moving forward, tama. Kung mayroon man daw silang pagsasama mga proyekto in the future, parang sa trabaho na lang. Bakit ba naman trabaho hindi? lang. Pagiging pro na lang. Diba? Alam mo, may I-add. Okay ka na ba, Unbettable? Di ba sinasabi na si Daniel, ako naniniwala ako dito, mabait si Daniel. Di ba sabi nga, parang masyadong bugbog si Daniel ngayon pero sabi ng iba, mabait naman yung tao. Mabuting tao din siya. Mabuting tao. Ako po, a-agree ako dyan. Tayo lahat. 100%. Alam nyo, Agree. si Daniel ang isa din sa mga artista ngayon na malayo ka pa, siya yung talagang kung nasan man pupuntahan ka babate. Agree. Yun, totoo po sobra. yan. Mabuting tao si Daniel. Ako talaga 100%. Pero sabi na nabasa ko lang din to na hindi naman porket mabait ka, hindi naman yun minsan kasi kahit minsan natutokso rin or may nagagawa yung within the relationship. Ako personally may experience ako sa ganyan. Lalayo pa ba tayo? Oo, di ba? Lalayo pa ba tayo? May mga ganun minsan siguro yun nga yung sinasabi na minsan ang tao lumalabas yung kahinaan. Oo, minsan tao lang din, nagkakamali. Pero ako naniniwala ako, yung pinag-usapan nga natin kanina. Itong si Daniel, alam mo naman ang Pinoy. Madali lang din niyang makalimot. Oo, at saka si Daniel, kung magkapakitang gilas din yan at marami pang gagawing project na magugustuhan naman ng mga fans niya. Naniniwala naman ako na susuportahan pa rin. Agree tayo lahat diyan, wala namang kaya nga ako nga 'di ba dito harap-harapan sinasabi natin, napakaganda ng pagpapalaki sa kanya ni Carla. Mas gusto, sabi ko nga kahit si Carla may mga issue, hindi ko masyadong tinitira or kinakagalitan kasi nakadepende tayo sa kabutihan ni Daniel. But the thing is, yun na nga, iba yung sinasabi ng iba na hindi porke mabait ka, mabuti ka, hindi ka na magkakasala.
Pero Diba? baka sabihin ng mga netizens, ano yan, kinukumpirma nyo na totoong nang cheat si Daniel, parang ganyan. Hindi naman. Hindi po sa ganon. Kasi yun nga yung issue ngayon, di ba? So kung totoo man at nangyari nga na may ganong angulo, minsan hindi yun ibig sabihin na porket mabait yung tao, Hindi na, exempted na siya sa anumang lahat po tayo posible. nagkakasala. Kami din mabait din. Pero pag tingnan mo si Junardo na iimot-imot lang yan ng ganyan. Mabait yan. Pero again, pag napuno na yan. pero unbettable. Hindi po namin gina-justify Oo. ang any cheating. At saka generally Yes. speaking po, inahalimbawa lang namin si Daniel. Pati na rin yung mga ibang mababait at mabubuting Correct. artista. Hindi kasi nababasa ko din kasi sa mga comments, yun ang sinasabi na madalas. Sabi ko, agree naman ako. Mabait naman talaga si Daniel. Mabuting Kaya tao nga Kamarites, iyan po kasi ang ating Chick of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Ayaw nyo ha? Diyos ko, eto na. Page si Ryan Bang at Melay Francisco. Trending sa nakakalain na ganap sa AAA. Medyo no comment ako dyan. Bakit Kaya, naman? unbettable. Wala, hindi ako masyadong Page D, ano ba? Ikaw, ano ba to? Ako rin, Kanino ba si yan? ano yata, kasi nga Hindi akin yan. Hindi yan akin. Oo, di ba? But anyway. Anyway, basta- balita na. Hindi yan akin. O sige na, pag-usapan natin ng konti. Nanalo kasi si Melay na Best Actress sa okay. Asian Artist Best actor Award. nga sa hilera niya. Best actor kasama yung mga ibang Korean, Hindi ko Yun kilala. yun lang. Hindi ko kasi napanood yung movie kaya I Hindi cannot pa- comment. hindi ko rin. I cannot comment if it really... Diego, kanino nga time to? It's really like an international event, award, di ba? Oo. So, ayoko mag-comment kasi hindi ko napanood. Ako rin, Hindi, ang Baka comment na lang maging natin bias pag-usapan ako. natin yung nakatutuwang gesture niya na pinagkagulo, diditila kasi yung paraan niya ng pag-accept, yung pa-English niya doon sa interview, yun, nakakaaliw. Ang daming natuwa. Oo, siya lang ang Okay. makaka-pull up nun. Oh, yun na. Grabe ka, PhD. Wala ka Bakit grabe? Hindi ko nga napanood. At hindi totoo ko naman, alam. ako rin lalo. Okay, sige, balita na natin mga kaibigan ng tungkol sa Sara Labati at pamilya na ligtas sa car accident. Oo, nangyari Prof, din to Sabado ng Friday ba? Ng madaling araw Nabalitaan sa ko rin yan. Skyway. Sa isang car accident din. Pero hindi na dinitali kung sino yung mga kasama niya. Pero sabi nila kapamilya daw ni Sarah. And nakaligtas naman. Wala pong nasugatan. Walang kung anong injury. At nagpapasalamat daw si Sarah na parang nabigyan sila ng second chance uli sa kanilang mga buhay. akala ko no sa relasyon. Aray ko. Ay, hindi. Iba yung, ang dami kong nababalitaan tungkol dyan. Kaya lang parang mga wag mo pamarites, na. konting patient. Okay, wag na lang. Kasi hindi pa namin pwedeng ichika ng mga detalye na... Although mga reliable yung nagkukwento sa akin. Kaya lang, medyo ano pa to, yung... Ano pa? ito na lang siguro. Pahinugin muna natin. Oo, pahinugin. Pero although may balitang parang may legal na pangyayari. Kaya tayo na lang natin kung sasabog nga talaga to. Okay, ito naman sige mga Marites. Ito, Chief Filomeno, palaban sa mga bashers. Tapos, si Alex Gonzaga, nagpa-nose job. Bago pa ba yun? Ito muna si Hindi. Chief Filomeno. Ano ba Itong ano? Chichi kasi may naglabas ng mga larawan Ganda niya ni nung Chi. araw. Nakita niyo ba? Hindi pa. Before and after meron. Oo. Ano, Chu? Medyo ano may ba? kaibahan nga. Okay. Wala na naman masama. Basta may kaibahan nga. So, yun nga. So, kaya nga sabi niya, sige lang. Ito after na yun. Sabi niya, sige. Mukhang after na ito. After na to, syempre. Ang ganda niya, kahit sa, Can't Buy Me Love. Super ganda. Gagandahan ako sa kanya. Yeah. So, yun nga. So, parang may before and after din pala siya. So, si Chi naman, pinapatulan naman niya yung mga nagpo-post. Sabi niya, sige lang, may time ako. Sige lang, kumbaga ilatag nyo pa, i-post nyo pa. Ganon. Patola rin to. Di ba? Sabi kundi saka pa lang niya papatulan sa Alex Gonzaga, nagsabi na nagpa-nose job siya. Ako naman dyan, may I say. No, Ikaw muna, sige dali, go! Akin ba to? Kasi hindi syempre- naman. Akin nga. Hindi, kasi bakit? Alam mo, sa pagkakataong to, hinangaan ko naman si Alex. Sige, go. Bakit? Kasi, siguro alam naman niya na mahalata talaga, magkakaroon din ng before and after, no? Pero at least, hindi na siya nagpanggap. Nakagaya ng ibang mga artista na talaga namang alam natin na halatang halata na nagparetoke, nagpa-surgery. Tapos, pag tinanong mo, i-deny na grabe naman. yung iba nga halos hindi natin makilala Correct. Ibang-iba na. Ako talaga may mga artista pag nasa lubong ko, hindi ko alam na, ay,
Si Anit pala yun! Uy, Hindi ko pero namukhaan. meron tayong nakita nung nakaraan na talaga nung makita ko, hindi niya dininay. Oh. Sabi niya sa akin, kapatid namamaga pa kasi ang ganyan. Ah, Naalala okay. mo, doon sa Mandaluyong, sa party natin doon, isang sikat na singer dati na Oo. Oh, pero at least siya na yung voluntary na nagsabi na, ayan po, after daw ilang 11 years years ng na tayo. contemplating, pumayag din ang kanyang mister ay Enhance? nagpa-enhance na siya ng enhance kanyang lang. nose. Pero So, matagal Ito, ko pero lang alam ito na yan. yung bago. pero Yung ba itsura matagal niya? na ba na-enhance yan? Pangalawang beses na yata niya yan eh. So it means hindi namin yung una, kung totoo man. Pero siya kasi yung sa una, parang sa kapatid niya si Tony, na inamin din naman, no, tapyas. So this time siguro baka may dinagdag na dyan or something. Kasi yung bawas-bawas lang. Bumagay naman niya. Yan, ganda Oo. niya. Gumanda siya dyan. Happy ang Christmas. May connect talaga sa Christmas. Diba? Kung saan ka masaya, doon ka. Correct. At kung may Oo. pang-pay ka, di go. Tsaka Ayan. basta dahan-dahan lang, baka masagi pa ha. Locus Alam mo stalking na. ha. Oo, kaya timo mo. At hindi ko naman dininay yun, o di ba? Okay. May pagkapanggap ka ba dati? Oo. Ay, Wala pagpapanggap yan. wala akong pagpapanggap. Para malinaw. Kay Sharon Cuneta, show ko pa in-announce yan. Di ba? Totoo. Alam mo yung Shawi. Merry Christmas. Merry Christmas. Para naman hindi nakita kagabi. Yung basher ko dito, i-address ko lang. Yung basher ko dito, tawag dito Toblerone. O, di ba? Masarap. Oh my gosh. Nabasa nyo ba yung may comment doon? Sabi niya, yung nakapulang buhok na yan, parang Toblerone ng ilong. O, di ba? Oh my. Hi! tawa si Robert. Okay mga Marites, ibalita naman natin tungkol kay Karil. Walang dapat ipaliwanag sa absence sa Showtime during Dongyan's guesting. Nangyari din po ito nung Sabado. Ang dami ganap nung Ano Sabado. naganap nung Sabado? Sabado, guest sila. Dongyan. Nag-guest kasi sila, na-confirm na pupunta doon ang Ding Dong Dantes at saka si Marian Rivera para i-promote yung Rewind movie nila sa MMFF entry nga po ito. Eh syempre, alam naman ng lahat, as early as Friday pa lang daw po, nagpaalam na si Karil. si Karil, nung makumpirma nga na pupunta yung dalawa. Kasi kahit saan naman natin tingnan talaga, Rose, diba? Awkward pang masyado na kahit sabihin natin may kanya-kanya na Kahit na silang ang tagal pamilya. naman, Correct. Ang hirap Alam mo, eh. ang tagal na nga talaga. Tagal na. Matagal na. Kasi nakadalawang anak na sila doon. Saka 9 years na kasi silang kasal ang Dongyan. See? Pero bago yung 9 years ngayon, ilang taon ba sila together? Sure kung Matagal na. ilang Hindi ba? ko masyado. 11? Tagal na, promise. Kasi hindi masyadong naplansya to ng mga nakaraang panahon, ng mga panahon na yun. Kasi kaya parang, alam mo yun, pag Oy, binabalikan. Pero wait lang ha, alam ko may event na, sorry nakat kita, may event na nagkita na silang tatlo, o si Yan at saka si Karil. Kasama pa yata Pero si hindi siya. Yael. Yael, oo. Pero Di ba, hindi no? on TV siguro. Pero on TV kasi Ay, wala iba, pa. alam mo naman, eto, didiretsuhin ko ng Showtime, mga karamihan din kasi sa mga Showtime hosts. Alaskador yan. Alaskador. Minsan yung sa panlasa, yung mga joke. Given na yun, given. Diba? So baka iniwasan lang din yun ni Oo, ni Karil. talaga maano Ano siya ba doon. ang reason daw ni Karil kung nasan Hindi siya? seryoso hindi na siya nagsalita. Ang nagsalita yun nga doon ako napipikon doon sa mga paralala ng show kasi sinabi nila nagpaalam daw si Karil dahil may rehearsal daw doon sa gagawin yung stage play for 2024. Baka Ramahari yun. Di ba nakakaloka naman? Excuse. Di na lang sabihin ang totoo. May nagsabi din na may sakit. Huwag sa Alam kanila. hindi ko... Anyway, Nahiya mo na lang nakakabilib Pero na. baka naman kung nandyan din si Karil, tingnan natin ng ibang perspective. Kung nandyan din si Karil, baka naman yun na yung magiging signal to Patch up? parang maayos casual na na, lang oo. lahat. Baka parang siguro, Marian tsaka Heart, di ba? Oo, pwedeng gano'n. Pero siyempre nga, sabi nga natin, as early as Friday pa lang, alam na niya, siguro umiwas siya. Baka Siya yung kumakanta pa umiwas. ngayon si Karin. Na? Nurse pa rin. Ng ano? Para sa para sa Ramahari. Ayun na. Yun lang. Yun lang. At saya sana, Saya malay mo. sana, di ba? Saya-saya. Dahil lang kasunod natin balita ay tungkol sa premiere ng Family of Two nila Sharon Cuneta at Alden Richards. Isang araw yan. Oo, yan. O, naging matagumpay naman ang premiere night. Andun at, yung pamilya ni Sharon. Yeah, Diba? former Senator Kiko Pangilinan, With Kaki. si Kaki at saka si Miguel.
Then, ang family din ni Alden nandyan. Mhm. Sino pa yung mga ibang Siyempre, yung mga bumubuo support, sa Yung movie si na nandyan. Miles Ocampo, si Pepe Jack- Herrera. Jack- Jackie Lublanco. Ano ba si Oo. Miles? Ano Oo, si nandun nakita ko Miles, siya. oo. Nakita ko Coco Martin. Yes, present si si Coco Martin. Coco Martin ay dumating. Oo, may mga Ogie Alcacid. Ogie Ogie Alcacid. O, kita mo, naalala ko yung mga... Tanong ko pa si Ogie, alam mo na ba? Ano? Yung kaya. Senator, sabi okay. niya. Oo inaalam ko pa nga Alam mo na ba, pero inaalam ko Hindi, pa. alam na niya, kumbaga inaalam pa niya syempre. siguro detalye. Hindi natin yung post ni Jano, ni Jano Gibbs sa kanyang social media. Actually, nag-post na siya. Ang Yung wala pa lang, prayers. yung detalye Yung prayers kung saan ang... Hindi, yung prayers muna. Wag sana Lord prayer. Okay. Tsaka yung... anyway, yan. Diyan na tayo sa Family Kaya of nga. Two. Family of Ikaw Two. kasi, di ba? Directed by Noel Naval na sana nga magiging sa sinulat atin ni- dito. Sinulat ni Mel Del Rosario. Produced by Sinico ni Mayor Enrico Roque. Okay. Alam mo na, Mayor, ha? At Patrick Meneses. Ano siya? Patrick Meneses. EP. Co-producer siya Co-producer. doon. Oo. Okay naman yung movie. Napanood naman namin. Aramina din pala. Ay, Aramina. Nandyan din. Pati Sexy, ang ano? anak ni Ara at saka... Pati asawa niya yata. Hindi ko napansin. Oo, nabasa ko Napansin mo lang. Si San Pedro. si Almarines. Ayun, Alvarez. Oo. Pero, Sorry po, Bakit mo tinatawa? Dave Yatas, Dave. Si Dave Alvarez. tama diba? ka. Tanggalin, hindi, nakakaiyak rin po. Kumbaga, sa heartwarming po siya, hindi man siya yung puro away, Oo. galit, but ano lang, simpleng away na mag-ina. Ayan na. Relatable po ang kwento At nito. may segue ko na rin nangyari din nung Sabado. Ano na naman? Sa EAT, nandun nandiyan si Sharon. Tapos tinanong ni Vic Soto, nasaan si Richard? Nagulat naman si Sharon. Si Akala Richard? niya, Richard talagang pagkasabi. Yung pala si Tisoy, ang oo. binanggit si Tisoy. Alden. Ay, si Alden, ganyan. Tapos sabi ni Mega, hindi po yata pa naayos pa yung pagpapaalam. Baka susunod. Ginano na lang ni Sharon. Tapos naglaro-laro si Sharon. pero lot-lot. sinagot ni Alden yan sa Thanksgiving. Kung, Okay. Bakit hindi niya nasamahan si Mega? Hindi, kung pwede ba siya mag-guest. Hindi pa lang siguro naaayos talaga yung Schedule. schedule. Ayun. So, pero wala daw problema. Of course, lalo na nga naman ng EAT Sinabi, naging bahagi siya niyan. hinanap kasi siya doon. Tapos yun ang sinagot ni Sharon. Sabi niya, nagulat siya nung una kasi Richard ang tinatanong. Hindi niya alam na Richard pala ang tawag ni Bossing. Kala niya si Richard Gomez. Siguro. Anyway. Di ba? Sige, panoorin po natin isa sa mga entries ng MMFF. Pasok yan sa top 5 ko. Kumbaga sa Miss Universe final. Ano siya, alam niyo medyo magugulat din yung manonood. Feel good. Hindi siya yung typical na tearjerker na hindi po parang typical. talagang gusto kang paiyakin. Pero Pero syempre, iiyak ka. Oo, iiyak ka dahil siya kwento to ng Mag-ina. lalo na ng mga single mom at na may anak na mga single mom. Merong may anak na binata o Ay, ano. single mom. Yun. And speaking of MMFF, parang unfair daw ang distribution ng sinihan. Sinasabi. Pumutok din yan nung Sabado uli. Firefly, konti lang ang sinihan. Sabado uli pumutok yung mga issue na yan, PhD Good and for Dean. them. Kasi Ayan. Sabado rin naganap yung Parade of Stars. Go! Ayun na nga. Siyempre, 10 ang pelikula. Paano nga bahahatiin ng no? Pero diba? come to think of it, paano din bahahatiin ng mga cinemas, lalo na ng SM? Ang SM, like Mega Mall, pwede eh. They have 12. 12 ba? 12. O, 12 pa pala. Plus, meron pa silang directors, kasama na yata yun doon sa 12. Talaga ba? Anyway, at least sa 10 yun, Pasok sigurado na, na. kung tig-isa. So sana, bigyan ng tig-isa ng kahit ng Mega Mall. Kasi silang alam kong marami. Hindi ko alam yung ibang mga SM brands, no? Kung 10 din ba o At saka iba yung ibang mga malls na may mga sinihan din. Pero syempre, ang ini-aim ng mga producers, SM. Kasi alam naman na yun talaga yung puntahan. Pagdating sa mga panonood ng sine. Ilan ba sinihan yan? Yung sinihan? Ilan lang Marami. Pero 300 something, 400. Pero sa yung- SM, 200 eh. pero yung Dito. Firefly, konti lang ang... Anong konti? Mga, konti lang ang 30 nabigay plus sa lang kanila yata. na... 30 plus. sa buong Pilipinas na? Yata. Oo. Kasi iba, 45. SM Cinemas itong pinag-uusapan natin. SM na. lang, SM. Yung Kampong 45 ang sinihan. Yung Malyari, lesser dun sa Kampong. Yun nga. Kung ang Firefly, lesser. O how lesser much more pa. pa yung mas ibang... Maybe
Napunta sa independent produce. Rewind. Ano ba? Family of two siguro. Kasi diba? may issue din siyempre yung MTRCB dyan. Kasi di ba may mga ratings din yan. Ang Firefly, alam ko, PG-13 ito. Pag yun, PG-13. Kasi ang G lang, ang general patronage na Sharon. nalaman ko. PG-13 lang ba to? Yes. Yung Sharon, A Family of Two, at saka yung... Vilma. Hindi, Vilma PG-13 din. Love story kasi yun eh. Oo, yung A Family of Two, G, at saka yung Penduko. Ay, Penduko. O yung Malyari, restricted, R13, at saka yung Kampon, R13 sila. The rest, karamihan, PG-13 at kasama itong Alam mo Firefly. ng SM, So, di ba? Limited ang ano. Saka siyempre, alam mo, umiiral siyempre pagka negosyante nila. Tinitingnan nila kung sino yung ganyan. So, What else is new? kaya nga nag-agree ako dun sa post ni Direk Louie Ignacio nung sinabi niyang wala talagang mangunguna, walang makukulelat kasi nga hindi nga naman din tama kayong Pantay ang parehas ano. yung pag-distribute ng mga sinihan. Pero sa isang banda, iintindihin nga din natin ang mga... Business side, syempre. Yes. Kasi una-una, kung Oo. 4 ang sinihan mo, paano mo Pipili ka mabibigyan, na lang. mapagbibigyan ng 10 movie? May schedule siguro. Alam mo, bigla ko lang naisip parang ito din pala yung medyo not so good side ng 10 entries. entry. Kasi Meron. limited lang din ang kapasidad ng mga sinihan. Correct. So, kumbaga, Hahanapin mo talaga. oo, most of the time nga 4 lang ang sinihan sa isang mall, 6. So paano lang mapagbibigyan yung 10? Kaya nga si Uge nagsalita, 'di ba, na nakabuti raw yata na walang i-entry si Vice Ganda. Nako, Kasi hindi sinabi kasi makukopo na niya lahat. Makukopo niya sa isang mall pa lang kung may 4, 3 matik 3 na yung totoo. kanya. Kawawa naman din talaga yung ibang sinihan or ibang entries. Well, ang pinakapanalangin na lang natin siguro kung may ganyang sitwasyon, sana talaga babaan na lang yung bayad naman sa sine. Hindi natin masisisi yung yung business side din dyan. Kasi alam mo, minsan iniisip ko pero imo nakabukas ang sinihan. May aircon. Let's say, 2 oras yan, naka-aircon, full aircon. Imagine mo Kano yun? naman, may binabayarang ding tao. Ang gulo, ano? So, tapos minsan lang nanonood lang. Ito Yeah, lalo totoo yan. dahil hindi to about MMFF. Pero may mga pagkakataon na ang nanonood lang 2, 3. Totoo. Tapos full blast ang aircon. Anong gagawin ng theater honor? Nakanood nga kami, dadalawa lang kami ng jowa ko eh. So nag-basketball kami sa loob. Ay, diba? taray, basketball? Sure ka ba ng basketball? Okay, mga Ay, Martes. hindi pa kasi Ano pa? kailangan ng ganun. Kasi manawagan tayo. Basta ako may panawagan. Ano panawagan mo? Hindi yung mga Vilmanias, yung When I Met You in Tokyo, December 25, may screening kami, 4 o'clock sa Trinoma, Cinema 4, and then December 26, Gateway naman sa Cineflex 4 din uli yan, 4 p.m. 4 p.m. And December 27 sa SM North EDSA, 4 o'clock din. O, di ba mga Kasi kapwa kailangan Vilmanians? hihabol ang first day. Aminin natin. Alam mo First yun- 3 days, first- guys. Actually. Oo. Pero, yun ang labanan ngayon, tingin ko. Mga black screenings. Ayun. Okay, mga Marites. Tangkalingin po natin ang 10 pelikula sa December 25. Kailan tayo magpi-fearless Sa forecast? 26 siguro. Sa ano? Wala pa man napanood ko. 26. 26. Kasi Oo. makakanood na Live tayo. tayo nun. Oo, live. Kasi 27 ang awards Awarding. night. Kasi meron tayong may kodigo ako ha. Kailangan manood Para ko. recorded. Kailangan mapanood ba tayo? Ay, yun lang. Nakapanood na ako ng 3 eh. Walang gumbusa tsaka family. Kaya parang hirap din Oo. fearless kasi. Fearless ko na lang kahit hindi ko napanood yung iba. Na yun ang kutob ko lang. Okay, sige. Okay. So yan pa mga Marites. Wala po sa Marites University! Bam, bam, bam. Dahu, abangan. Susunod na.